Yaman talaga nito, naka-anti-venom eh. Aray ka! As po, 2 rice bowl po. For the drinks, Bading! Okay, judging na. Gina-judge na yung mga motor, oh. May galit at eh. Tigari na ka ha. Oh! Sarap! Ay! Si Transalp 750 ay merong 75cc displacement, liquid-cooled, 4-stroke, 8 valves, dual overhead cam, may lakas na 91 horsepower at 9,500 RPM at may sipa naman na 75 Nm of torque at 7,250 RPM. May fuel tank capacity na 16.9 liters at mabibili niyo siya sa halagang 598,000 pesos, pero dahil nakasale pa rin si Honda, less 30,000 magiging 568,000 pesos na lang siya. 21-inch ang mags mo sa harap at 18 naman sa likod. Meron tayong 43mm upside down fork na meron 200mm travel. Itong front suspension natin, 90/90 sa harap. At para naman sa likod, meron tayong 150/70. Para sa panel natin, meron tayong 5-inch TFT display. May lumalabas na Transalp pag binuksan mo. Napakaraming mangyayari dito. Para siyang XADV o kung nakakita na kayo ng CB1000R, halos ganyan sila. Para matagal mo siya, kailangan mo i-hold to. Yan. Meron tayo ditong 5 riding modes. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga riding modes niya. Shift point, self-canceling turn signals. Yes, meron din siya yan. Trip A, auto reset, HISS. Display type, meron tayong 4. Type 1, Type 2, Type 3, Type 4. Dito makikita mo na kung ano yung display na lalabas. Sa settings pa lang nandyan agad siya. Brightness up to 8 levels din. Pero naka-auto tayo para hindi natin galawin ng galawin. Background meron tayong white, black, metallic at syempre auto. Sa riding modes meron tayong 5. Standard, rain, gravel, user at syempre ang sports mode. Meron tayong assist and sleeper clutch kaya sobrang lambot na naman ang clutch nila. Sa the left handlebar nandito sa ibabaw ang passing light, low beam at high beam. Modes, meron tayong malaking analog dito, maliit na busina, turning signal switch at ang iyong hazard. Nandito siya sa kaliwa unlike sa mga ibang motor ni Honda. Pagdating mo sa kanan naman, nag-iisa lang siya. Nandito yung ignition mo, yung kill switch. Adjustable ang ating brake lever. Ang timbang nga pala nitong si Transalp 750 ay 208 kilograms. Mas magaan pa to kaysa doon sa BM natin na 211 kilograms. Pakilala ko muna sa inyo itong mga kasama natin. Tsaka kung anong gamit nila ng motor. BMW F900. Good morning mga boss. Widworks TV using JX10R 2005 model. As follow na lang Brian Vade Santillan and Widworks TV. What's up? Yamamoto. Gamit ko nga pala to. May nakikita tayo pinakabunso. Yamamoto papalo. Hello, I'm Neil. Ang gamit ko motor ay Doc 790. Robin. Zate 650 RS. So magiging biyahe natin Tagaytay and then Kabyang tayo, paikot tayo. Yung last time natin yung gamit natin XADV, kakabila naman. So Kabyang muna tayo, and then Tagaytay. Tingnan na lang natin, sulitin lang natin yung lamig ng Tagaytay, kaya dun muna tayo. At saka para maiba rin, hindi pa ako nakakapag-Kabyang ng pabalik eh. Testing natin pumiga, standard mode. Maiksi lang to pero try natin. May galit at eh. Tigari na ka ha. Grabe, fifth gear pa lang. Di pa natin nasagad yung RPM. Seat height nga pala guys, ito ay standard version 850 meters pero merong optional na 820. Hindi ko alam kung ano to, medyo tingkayad tayo, pero madali naman gamitin yung motor kasi ang gaan niya eh.
Tinesting nga to kanina ni Seth. Sabi niya, para daw scooter lang yung dala niya kasi ang gaan. Neil, Duke 790. Grabe na nakasi 60 RS. PM ni Seth. Yan o. Ito pa isa. Relative tenor o. So, ang isang issue ko lang dito, naiiksian ako dito sa cambio niya. Minsan, pag nag-upshift ako, hindi ko nasusungkit. Pero, all in all, comfort, suspension, lalo sa power, nakakatawa. Nakakamiss magkaroon ng windshield na ganito kataas. Pag gamit yung F900R, pag tumatakbo na tayo, pag lumingon akong ganon, ang hirap ibalik ng mukha, papunta sa harap, pinipigilan ng hangin. 750cc to, 500cc yung TRK natin noon. Pero, mas magaan pa to, mas madali tong gamitin kaysa doon. Mas macho lang tignan si TRK kasi mas malaki siya. Kung looks, syempre TRK, pero kung performance ang hanap mo, Transalp. So, silang na tayo guys. Ang ganda ng panahon natin. Sabi nga ni Nili, di mainit, no? Nakisama yung panahon. Sana hanggang mamaya, hanggang pauwi, ganyan lang. Sana rin, hindi umulan. Hindi na baling umaraw, wag lang uulan. Iyaman talaga nito, naka-anti-venom eh. Yan yung gusto kong helmet. Motor tuloy. Helmet. Noon pa, naka-rebel pa lang ako. Tapos bumili siya noon. Ayoko na yan. Pangit pala. Pangit. Maraming lubak. Okay, nasaan yung lubak? Nasaan yung lubak? Kaliwa ka pala. Alam niyo, pag mag-isa lang ako nagbablog, nakapanood niyo naman, pag mag-isa lang ako nagbablog, sobrang chill ko lang mag-vlog. Pag kasama ko to mga to, ewan ko ba? Balagbag eh. I hate you! Sino binomba nun? Ikaw ba? Mas ang BM. Hey! CB! Ride safe! Kaliwa tayo. Ayun o, yung Ridge Park. Diba nakaka-internet? Palaging puno. Testing natin. Dito tayo po trip sa Ridge Park. Ang ganda dito kasi dun sa unahan may mga kubo-kubo dun. Bayad agad? Hindi, walang bayad dyan. Papabalidate lang natin doon na kumain tayo. RCR daw, checkpoint to. Patay. Ano order mo? Order na kayo dyan eh, no? Tinitake na eh. Ayun o. Okay, judging na. Gina-judge na yung motor oh. Walang ilaw yung brake light, bagsak. Okay, so. Oo nga pala, no, kasama natin ang Balagbag Riders. May bago tayong kasama. Yan, si Robin, kasama nga natin. Naka Z650 RS. Tsaka si Neil na naka Duke 790. Yan sila yung kanina. Yun o, ang ganda agad view dun o. Ang alam ko lang dito kasi may may mga minimum. Yari, talk mesto. May minimum na amount. Bading! Ganda dun oh. Order muna tayo. Ito ate. Look at this. Bulalo, tapos yung liempo, Shanghai. Shanghai. Kalimutan yung karakter. And then yung binagoongang. Tapos yung rice na. Yung dalawang bowl. Dalawang bowl. With 4, 3 to 4 yung isa, sir. Sige, dalawa. Anything else? Isang hot choco. Hot Sure. One express o 2 rice bowl po. For the drinks, 1 hot choco, 60 ounce of Lumpia, Binagoongan Express, liempo, tsaka bulalo. Kain po! Kain tayo! Sa iyo, no? Tapos na kaming lumamon. Sabi, breakfast eh. Sobrang tayong pagkain, sinama yung hapunan eh. 3 cup. Ano ba tawag? Bowl, no? Bowl ng kaldero, 3 kaldero ng kanin. Kasi yung isa sinulo mo. Kaya dapat talaga mag-set up ka. Para matagtag, no? Yun, mababa lang konti. Tapos, gear up na. Gaya naman tayo pa Kaibiyang. So yun, no? Biyahe na kami. Papunta na kami ng Kaibiyang. Ikot tayo. Tapos,
Diretso na uwi. No entry ang bus, truck, tricycle, bicycle, e-bike. Wow. Ganda ng view dyan, no? Yun o. Kaya daw yung inapple dito eh. Kaya sa intination ito eh. Ganda o. Ready for play. Yung cockpit netong si Transalt 750, may pagkakahawig siya sa cockpit ni NX500. Kung napanood niyo yung vlog ko nun, merong bilog dito na sabi ko parang abang. Dito kay Transalt, meron na siya. Yan. May charging port ka na dito, dalawa yan, USB. Ang pinagkaiba lang din nila, syempre, iba yung makikita mo sa panel mo dito at saka doon kay NX. And syempre buttons, iba. So, pareho ng buttons si NX ay kay CB. Yan, pareho sila niyan, CB650. Itong si Transalt, pinagitnaan to ni NX500 tsaka ni Africa Twin. Sarap gamitin ito. Lakas ng power niya. Ang ganda ng suspension. Komportabling ka, sobrang upright ng position mo dito. Sa vibration, meron kang konting mararamdaman sa paa sa manibela. Dahil sa high RPM, mararamdaman mo siya. Pero all in all, grabe sarap gamitin. Kahit sa mga corners, wala tayong yung problema. Hindi ko natin yung record, pero mamaya testing natin sa Cape Jam. Yung sports mode nito, hindi pa rin natin testing eh. Mamaya try natin pagka merong maluwag talaga na kalsada. Kahit tumayo ka sa takbo na 100, sobrang stable pa rin ng motor. Sports niya, 120 na, 6k RPM pa lang. 4th gear. Ang haba ng RPM nito. Kahit 5th gear na, andun pa rin yung power niya, grabe. Guys, wala pa tayo sa Kaibyang, pero medyo maganda na yung bankingan dito. Oh shit! Napakalupit naman nun! Nakala kaya, papakala to. Nasobrang sa bomba. Sharp turn, pababa. Sharp. Alis kiglan yan. Ganun din sa kaliwa. Engine brake ha. Likod lang ang gamit sa preno ha. Hindi, try mo mag-harap. Huwag sa harap. Gaan mo, Glenn. Basic kay Glenn. Glenn Yoma, ang ating spear yan oh. Maluwag! Okay. No! Sarap! Ay!
Okay, dito sa kurba, di naman siya mahirap iliko. Medyo nag-aalangan lang ako. Dahil syempre, manipis yung gulong natin sa harap eh. 90-90 lang eh. Pero tinetesting naman natin, okay naman. Pinke! Aray ka! Red light. Daming tao dito. Kate, punta, kate. Doon, tanong, kaya tinatanong ko kanino, saan eh? Dito. Ay, may tindahan. Balik nyo. Pwede naman. Nakuha. Ay, namatayan ka? Akala ko neutral na. Doon, balik nyo. Meron dyan, Ben? Wala na ma-parking yan. Yan yung kaibiyang. Parang tradisyon dyan na ano eh. Kailangan mo bumusina. Hindi ko alam kung nabusina sila dahil tatago sila o may tumigil kasi na bus. Ang naging consumption natin sa gasolina ay 16.3. Nakita nyo naman yung takbuhan natin. Siguro dito natin tatapusin itong video na to. Ang sarap gamitin ang motor na to. 750cc, andun yung power, andun yung comfort. Ewan ko, ano ba magiging pintas ko dito? Paalala ko lang discounted to kay Honda Flagship Parañaque. Less 30,000. Kung interesado kayo, check nyo lang doon, punta kayo sa shop nila, search nyo lang Honda Flagship Parañaque or message kayo sa Facebook nila. Yun lang muli, maraming salamat sa kasama natin sa Balagbag Riders. Andyan si Sed, dala nyo yung F9, si Neil, naka-10R, si Robin na naka-C650RS, si Vaderx TV naka-Duke 390 tsaka si Yamamoto Duke 390. Maraming salamat. Ang solid ng ride na to. Kung nagustuhan itong video na to, please don't forget to subscribe, leave a like and comment, share this video and ring the notification bell. Kita-kits, susunod na biyahe. Out.